alam mo yung frustration sa paggamit ng MetaMask Mobile kung saan pag gusto mo mag-approve or mag-connect yung wallet mo, hindi lumalabas yung pop-up notification ng MetaMask mo. Tapos pag gusto mo mag-swap, ayaw rin lumabas yung pop-up notification mo. Nakaka-frustrate and nakakainis. That's why, itong title ng video na to, sinasabi ko na sa inyo is i-delete nyo na yung ang MetaMask or even other wallets like Phantom Wallet, Sui Wallet, or any other wallets na sa ibang chains. Kasi ang share ko sa inyong video na to is yung pinaka-ultimate Web3 wallet mo. This is an all-in-one Web3 wallet. So ang tinutukoy kong wallet is yung OKX Web3 wallet. Now, baka isipin nyo, si Archie affiliated na OKX yan, kaya siguro pinopromote yung OKX Web3 wallet. No. Walang kinalaman ang affiliation ko sa OKX nito. Nung naging affiliate ako sa OKX, nung time na trinay ko ni Web3 wallet nila, doon nagbago buhay ko. Okay? Hindi nila ako sinabihan na, i-promote mo yung Web3 wallet namin. Ganyan. Hindi. Nung start kong gamitin yung OKX Web3 wallet and in-import ko lahat ng seed phrase ko from my other wallets, na-support niya lahat. No? Na-support niya lahat. So in this video, papakita ko sa inyo kung bakit napaka-superior or bakit dapat i-import nyo na rin yung mga ibang wallets yung papunta dito sa OKX Web3 wallet. Okay, bibigyan ko din kayo ng mga konting tutorials din and overview ng Web3 wallet ng OKX. Kasi, I swear, after this video, I'm sure, lilipat ka na rin sa OKX Web3 wallet. Alright, so the first thing you need to do is syempre mag-install ng OKX app. Kasi dito mo i-access yung Web3 wallet ng OKX. So, install mo siya, pwede sa mobile, sa desktop, or sa App Store, sa iOS. Pwede yan. Now, once na na-open mo na, ayan, lalabas sa'yo is yung OKX Exchange. Papakita sa'yo, kailangan mo mag-sign up or log in. So, it's not required. It's optional. No? This is optional. Hindi mo kailangan gumawa ng OKX account para magamit yung OKX Web3 wallet. But, if gusto mo ng keyless wallet and gusto mo ng smooth na integration between Web3 wallet saka sa isang exchange, then I suggest na gumawa ka ng OKX wallet, OKX account. If wala ka pang OKX account, meron akong referral link sa baba kung saan meron siyang 10% discount sa spot trading and sa futures trading. So, malaking tulong yun sa inyo and yun na yung way para supportahan ako to continue this content, no, thing. So, sign up or log in, totally up to you. Pero kung mapapansin mo, on top of your screen, meron kang makikitang exchange and wallet. So, lipat lang tayo sa wallet. And ako kasi, nandito na wallet ko, so baka iba yung interface sa inyo. But ang kailangan mo lang gawin is bibigyan kang choices. It's either create a wallet, import wallet, or gumamit ng hardware wallet, or gusto mo ng watch-only wallet. So most of you probably gagamitin yung import wallet kasi syempre galing kayo sa MetaMask, galing kayo sa Phantom Wallet, or any other wallet. So pwede kang mag-restore ng keyless wallet, pwede kang mag-import ng seed phrase, or import from Google Drive. So most of you probably seed phrase or private key. So click mo lang. Then, ito yung pinaka-fun part. Dito ako na-surprise, no? Yung seed phrase ng Phantom Wallet mo or seed phrase ng any other wallet mo, kasi itong OKX Web3 wallet kasi supported niya halos lahat ng mga chains, even Solana. So yung seed phrase ng, for example, sa MetaMask mo, ilagay mo lang dito yan. So, parang nag-copy-paste ka lang. And lahat ng funds mo, makikita mo lang din dito sa OKX Web3 wallet. Kumbaga parang, literally, nagpalit ka lang ng user interface. Nagpalit ka lang ng wallet. Nilipat mo lang yung mga pera mo sa isang wallet. Nandun na yun. Di mo na kailangan mag-transfer pa, or from wallet one wallet to another. Hindi na. I-import mo lang yung seed phrase ng MetaMask mo, Phantom Wallet mo, Trust Wallet mo, then makikita mo na yung funds mo dito. Okay. Now, for example, gusto mong gumawa na naman ng bagong wallet. Pwedeng create a wallet. Now, bibigyan ka choices, keyless wallet or seed phrase. So, seed phrase, syempre, bibigyan ka ng 12 seed phrase, iba-backup mo, save mo siya offline or online, it's up to you. Kumbaga, gumawa ka ng bagong wallet sa OKX Web3 wallet. Or, pwede kang gumamit ng keyless wallet, create ng keyless wallet. So, it's a MPC, multi-party computation wallet. Ano ibig sabihin nun? So, sa keyless wallet, ibig sabihin keyless is hindi mo na kailangan magtago ng 12 seed phrase or private key. Ang magtatago niyan in behalf of you ay multiple parties. Kaya sinabi ang multi-party. So, for example, 12 seed phrase. Tapos, meron tayong tatlong party. So, mangyayari, i-divided niya yan into 3. So, in 12 divided by 3, meron tayong 4 words for each party. So, just in case, mahak yung isang party,
forwards lang ang ma-hack sa'yo. So, hindi pa rin niya completely ma-access yung wallet mo. Hindi ka pa rin ma-hack. So, in order for you ma-hack ka, kailangan ma-compromise yung tatlong party, which is mas maliit yung chance, no? Compared sa nakatago lang sa isang exchange or nakatago lang sa isang party. So, yun ang advantage ng keyless wallet. Andyan yung convenience. Ang disadvantage ng keyless is mas konting chains ang sinusupport niya. Okay? So, if baka gumagamit ka ng isang chain na hindi kilala, baka hindi niya masupport yun. So, yun ang pros and cons ng keyless wallets. Andyan yung convenience, but at the same time, andyan din yung inconvenience just in case hindi supported yung chain. Pero supported niya yung mga major chains naman eh. So, if nasa major chains ka nag-interact, baka walang problema sa inyong keyless wallet. Now, pwede ring hardware wallet. Kung gumagamit ka ng Keystone, OneKey, Ledger, pwede mo niyang import dito. Ang watch-only wallet is ilalagay mo lang yung wallet address mo at makikita mo na yung funds mo. Pero di mo magagamit yung OKX Web3 wallet pang interact, pang swap, pang transfer, ganyan. Wala. Talaga makikita mo lang yung balance mo. Okay. So let's say, nagawa mo na yung choices na gusto mong gawin. Nandito na tayo sa homepage. Now, nga pa, one more thing. Pwede mong i-import lahat Lahat. Alright? Kung for example, sa MetaMask mo, meron kang multiple accounts, pwede mo yung i-import. Solana, yung multiple accounts, pwede mo rin i-import. So, i-manage mo lang wallets mo. Wallet A, Wallet B, Wallet C. Tapos, sa loob ng Wallet A, may different accounts, pwede rin yun. Mapapansin mo. Sa Wallet D ko, meron akong multiple accounts for my Solana. Okay. Now, nandito tayo sa part na overview ng Web3 wallet. Bakit mas superior tong Web3 wallet na to compared sa iba and mas beginner-friendly siya? Makikita mo lang sa simula, sa homepage, meron ka ng send, receive, scan, transaction history mo, and yung mga Web3 rewards, points dashboard, inscription center, and makikita mo lahat ng balance mo. Across all your chains, no? Across lahat ng chains, makikita mo lahat ng balance mo dito. So, sa NFT, even NFT, makikita mo rin lang. Lahat ng mga hawak mo NFT, nandito. Lahat ng mga sin-stake mong token sa isang protocol, sa isang project, makikita mo rin dito. Lahat ng mga in-approve mong websites na lahat ng kinonect mong project, lahat ng kinonect mong websites, makikita mo rin dito. Pwede mo siya i-revoke, tanggalan ng access anytime, no? That's anytime. Ganito ka-convenient. And makikita mo sa gitna ng screen mo, makikita mo yung mga campaigns. Ito yung maganda sa mga beginner. Di ba marami sa atin nag-hunt ng airdrops? And marami tayong phishing sites dyan na kala mo airdrop pero ma-hack ka pala. So dito makikita mo na mas accessible na sa inyo mga airdrops. So for example, meron tayong banner dito na meron airdrop eligibility for wormhole or for isang particular token. Pwede mo lang i-click yun at i-check na kagad yung eligibility mo. Ganun ka-convenient yun, no? And makikita mo rin natin may mga iba tayong mga events na exclusive sa Web3 wallet ng OKX. So, pwede natin i-take advantage yun. Papakita ko sa inyo isang example mamaya. Next, sa trading. Ito yung magandang part pa sa trading. Sa trading, makikita mo yung market. Ano yung mga trending coins ngayon? Sa Solana, sa AI, sa token, sa memes, makikita mo yan lahat dito. Alright? So, next is sa swap. Ito yung pinaka-fun part, pinaka-convenient, should I say, sa mga beginner. 'Di ba? Maraming nagtatanong sa akin, saan makakabili nito? Anong DEX gagamitin? Paano mag-bridge ng Ethereum ko from one chain to another? Ang daming ganong klaseng tanong. And isosolve ng OKX Web3 wallet yan dito sa swap. Kasi dito, pwede ka mag-swap na directly dito sa OKX Web3 wallet. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa isang DEX na website, sa isang bridge na website, kasi lahat yan, nandito na lahat, no? For example, nasa Blast tayo ngayon, gusto ko iswap yung Blast Ethereum ko papunta sa Yield. So, gagawin lang natin, type natin, ito yung pera ko ng Ethereum ko, swap mo lang yan, approve, swap, then okay na, swap na, di ba? And, ang maganda ito, supported niya over more than 30 chains, no? So, if gumagamit ka sa SEI, pwede ka mag-swap dito sa SEI. Unfortunately, wala akong SEI, so wala akong masaswapan dito. But, nakikita mo yung point ko dito. Ang dami yung supported chains na pwede ka mag-swap directly na mismo sa Web3Y. Hindi mo na kailangan dumaan sa website mismo ng decentralized exchanges. Next, bridging. Ayan. Pwede ka mag-bridge from Ethereum, papunta sa Blast, papunta sa Base papunta sa Optimism, Arbitrum, Polygon. Dito mo na gagawin din yan sa loob ng OKX Web3 wallet. Hindi mo na kailangan mag-connect pa ng wallet sa isang
bridging platform like Orbiter, Rhinofy, hindi na. And pwede ka rin mag-cross-chain dito. For example, from Ethereum to USDT, to Solana USDT, pwede mo yan gawin dito. For example, meron akong Ethereum sa ETH. Right? Gusto ko mag-transfer ng ETH, gawin kong USDT, tapos mapunta siya sa Solana, pwede kong gawin dito. Pero syempre, makikita mo, meron tayong mga kailangang fees na bayaran. So, kailangan mo double check yan. Next, ang next part na solid sa OKX Web3 is yung limit order. Ito yung pinaka nami-miss out ko pagdating sa mga shitcoins, meme coins pag gusto ko mag-trade, no? Kasi minsan tulog ako, 'di ba? Tapos umabot sa ganitong price yung meme token na hindi ko na mabenta. So dito, na-introduce yung limit order kung saan pwede ako mag-set ng limit na once na na-reach na yung point limit na yung order, yung value na yun, automatic magbebenta or magsisell na siya. Yan. So right now, ang supported pa lang niya is Ethereum, BNB, OKX, Optimism. Yan. Ito yung mga supported chains yan. Mas konti. But very convenient for you, right? And the other two naman, spot and derivatives, right now, nasa testnet pa lang siya kung saan pwede ka mag-decentralize spot trading and decentralized futures trading. But right now, testnet pa lang yan siya. Check pa. Di pa siya nasa mainnet. Next is marketplace. NFT marketplace. So, lahat ng mga chains ng mga NFT marketplace doon, supported din dito. Makikita mo lahat. Even sa Bitcoin, sa Ethereum, Solana, makikita mo yung lahat dito. Lahat pati mga popular NFTs, even yung inscription sa BRC20, sa Bitcoin, makikita mo rin dito. Mga crypto, and yung mga drops, mga minting, minting phase, whitelist, ayan, mga bagong news, updates, andito na lahat. It's all in one Web3 wallet na hindi mo basta-basta makikita sa mga ibang wallet. Alright? Next is DeFi. Ito, kung mahilig ka mag-stake, kung mahilig ka mag-provide ng liquidity pools, and minsan mahirap yung interface yan, hindi mo maintindihan, nandito na lahat yan. Like for example dito, USDC Margin 5 na nag-o-offer ng 50.7% APY. Pag ginawa mo yan traditionally, pupunta ka sa Margin 5, hahanapin mo USDC, stake, lagay pa ganyan. Meanwhile, dito sa OKX Web3 Wallet, click mo lang yan, click mo lang yung invest, then lalagay mo yung USDC mo, then naka-stake ka na agad. Ganun ka-convenient. Ganun yan sa lahat ng mga iba, no? Like for example, sa Scallop, sa Sui, gusto ko maglagay ng USDC doon. Invest ko lang yon, lagay ko lang yung amount, then nakapag-stake na ako ng USDC. Ganun din sa pag-provide ng liquidity. No? Points, bonus, ayan, multiple yan. Mga liquidity pools, pwede mo rin yan gawin dito. Directly na. No? Hindi mo na kailangan dumaan sa website pa. Even BRC20 staking, meron din. Next, Discover. So dito, makikita mo yung mga trending protocols, trending websites para maiwasan ka sa mga phishing websites na makikita mo sa Twitter, sa X. Dito, convenient na makikita mo. Kung gusto mo, sa Solana ecosystem ka, ito yung mga sikat na mga DeFi, mga DEX, mga NFTs. Yan. Kung gusto mo sa Bitcoin ecosystem, ay ito yung mga websites. Legit websites, so mga authentic to, no? So, hindi ka na masascam pa. But, if di mo makita yung websites mo dito na gusto mong puntahan dito, meron naman sa taas is pwede ka maglagay ng URL. Okay? Pwede ka maglagay ng URL. Ito pa yung maganda. Pwede ka maglaro ng mga games na makikita mo sa mga websites. For example, sa Crypto Valleys, supported nyo yung mga graphics, no? So, pwede na maglaro dito. Built inside OKX Web3 Wallet. Diba? Ang galing, diba? And ito pa yung maganda. Hindi mo na kailangan, wala nang multiple step-by-step process na kukonect wallet, approve pa, ganyan. Automatic, i-connect na ni OKX sa'yo yung wallet mo sa mismong app, sa mismong website. So, ganun ka-convenient yan. Diba? Now, so yun lang. No? And makikita mo dito, ayan. Sinabi ko kanina, easily check eligibility for EtherFi airdrop and claim via OKX Web3 Wallet. So, click lang natin yon. Nagkamali ako, pindot. Ayun, connect mo lang wallet mo. Agree, automatic na siya nag-connect. Ayan, sorry, this wallet does not qualify. Yun lang kabilis, makikita mo na kagad kung eligible ka ba hindi. Ito another example na kailangan mo i-take advantage yung mga rewards, yung mga partnership ng OKX Web3 Wallet sa mga ibang chains. For example, dito sa Solana ecosystem. Ayan, mayroon silang Solana Super Season partnership nila with OKX. So, magkakaroon ka ng exclusive airdrops sa mga OKX Web3 users lang yan. That's exclusive, no? So,
pwede mo i-take advantage yan. Yan, makikita mo sa mga events. Makikita mo yung mga up-to-date, ano nangyayari in the real world, Cryptopedia. Like for example, dito sa Aptos, may reward sila na 300,000. Ang kailangan mo lang gawin is mag-deposit, mag-verify, gamitin yung mga apps nila, then possible naman karoon ka ng airdrops na exclusively for OKX Web3 wallet lang. Diba? Makikita mo, sobrang layo niya, sobrang superior niya compared sa mga ibang wallet, no? So, I'd really highly recommend na start using OKX Web3 wallet, no? And gumawa na rin kayo OKX account kasi mas magiging convenient sa inyo. For example, gusto mo mag-withdraw ng Ethereum sa OKX exchange papunta sa OKX Web3 wallet mo, mas convenient. I think wala pa atang gas fee, no? I think i-reimburse ka nila. Hindi ako sure. But nakikita mo na ganun ka convenient. So, I hope, no, start switching from MetaMask to other shit wallet papunta sa OKX Web3 wallet kasi magiging malaking tulong yun sa inyo. Ang link ay nasa description sa baba. Alright, so if nakatulong to, subscribe, follow nyo ako sa TikTok. So, yun lang. Bye-bye.